Ano ang consequences kung dalawa ang deed of sale? Yung una tunay na presyo pero walang notaryo, tapos yung pangalawa undervalue pero may notaryo, at paano kung parehong notarized pero magkaiba ang presyo? Ganito yan. Una, deed of sale na tunay ang presyo pero walang notarization. Legal pa rin ito between buyer and seller pero mahina ang ebidensya dahil hindi public document. Mas madali itong i-dispute at hindi ito pwedeng gamitin sa BIR o Registry of Deeds para sa transfer. Pangalawa, undervalue pero notarized. Ito ang gagamitin ng BIR at Registry of Deeds kasi ito ang public document. Pero may risks. Kapag may nagreklamo o nag-imbestiga, pwedeng pumasok ang tax evasion, falsification, at pwede ring masilip na may tunay palang presyo na tinago. Pangatlo, dalawang notarized deed of sale na magkaiba ang presyo. Ito ang pinakadelikado. Bakit? Dahil malinaw na inconsistent public documents ito. Pwedeng ma-void ang sale, ma-hold ang transfer, at pwedeng maging base ito ng kaso dahil parang may attempt na dayain ang gobyerno o linlangin ang buyer-seller. Attorney Engineer Technical at Legal Tips. Sa real estate, isa lang ang dapat na deed of sale, tama ang presyo at malinaw ang dokumento. Kasi ang papel na mali, hahabol sa inyo yan pagdating sa BIR at Registry of Deeds. Follow GC Land Surveying para hindi kayo maligaw sa lupa.